ultimate chief girl, BJ, for today's video. Ayan, may katsikahan tayo ngayon. Not so special, not so relevant, not so significant sa buhay ko. Pero pinapahiram natin itong mga platforms ito sa kanya. Kasi syempre, ang tagal niya na sa showbiz. So, syempre, yung following niya, yung mga followers niya, nagsitandaan, yung iba na wala na. So, we are very happy to share these platforms and this opportunity to her. Kasi gusto nating tulungan siya na ma-reintroduce sa mga bagong audiences sa panahon ngayon. Please welcome the iconic Arura. Huh? Si Arura, ang luma na talaga nung artista. First time, hindi siya nagkakaganito. First time niya, at saka gusto niya talaga to, excited siya. Alam mo, from Italy, bumiyahe siya dito, binitbit niya yung asawa niya dito para lang matuloy to kasi ito talaga ang pakay niya. So, matagal-tagal na natin siya napapanood, hinahangaan natin siya. Piling ko matatapos tong 10-minute content na hindi ko siya napapakilala. Nahangaan natin siya, napanood natin siya sa maraming palabas na nakapagpatawa sa atin. Napanood natin siya sa isang game show na nakaaliw sa atin. Mga pelikula na nagmarka, yung iba, award-winning. Most of her projects are award-winning. Kahit siya mismo din naman, nakasilat siya. Marami siyang mga nabayaran din na press para bigyan siya ng award. I am so blessed to, tuwang-tuwa talaga ako sa kanya. Pinapasaya niya ako. Ang dami ko natututunan sa kanya. Both professional and personal yung mga advice na binibigay niya sa akin. Kaya naman, samahan niyo po ako. Nabihisan sa huling pagkakataon. Ang pumanaw kong kaibigan. Ladies and gentlemen, the breadwinner friend of mine, the late Eugene Domingo. Marami siyang nagawang proyekto, mga seryoso. Ano ba? Bakit nananakit ka agad? Ang tagal-tagal lang intro! Siyempre, hindi ka pangkaraniwang tao, napakarami mong naipundar na pagdaanan. Ito na lang po yung role na hindi niya nagagawa sa buong buhay niya. Pangarap niya rin kasi talagang What? Ibalik mo na ako doon! Ano ba pag-uusapan natin dito? Ito po ang pinakasalaulang artista. Ang dumi ng But anyways, thank you very much for taking time to do this today. I have no choice. What? Of course you do. Ikaw pa? Ikaw nagpapatakbo ng buhay mo ng ano oras. Ano to? Mayak-mayak? Mayak-mayak ang confrontation? Kailan tayo magkakasin? Ayusin mo yung buko! Tatanda ko talaga. Tuwing magkikita kami, tapos tapos hindi ka mag-uusap after 1 year or a few months magte-text. So ano nangyari? Hindi na umusad-usad ang relasyon na ito. Ano na mangyayari sa friendship natin? We are very close friends. Very personal po ang relationship namin. Takin na mo yung totoo. Danda! Fragile? Alaman mo ko! Ang sakit! Bakla ka, di mo may muscle spasm na ako? Yung bakla? Huh? Diba, ang talk show, yung tanong tapos sayo. Bakit yung tanong? Ba't ka naka-board shorts? Tangay ni board shorts yan. Board shorts yan. Ayan o, board shorts. Ano ito, pampili? Saka bakit gusto mo ako hubaran? Puro ganun ay ko. Ano nabubuo sa kwento? Yung tanong andun pa rin, first word. First movie nila. Apat dapat. Yung talagang first ever movie ko. Yes. Movie nila. Pero at saka totoo yung sinasabi niya, siya yung, sa buong cast, siya yung unang pumansin sa akin. Sinika niya ako agad, tapos pinapunta niya ako sa waiting area nila. Kasi walang pumapansin sa kanya eh. Tapos meron pang isa. Ano yun? Show ni Kuya Boy. Tapos parang magpapatawa kayo. Parang mga taga-music. Morning show? Yes, morning show. Sabi ko, ay, nandito na naman siya. Ginagawa mo yung ano... Yung ostrich dance. Oo, yung... Kung di ko nagkakal, parang
ako din ang pangalan ng ostrich dahil. Ako rin yata. Tapos sabi ko, ay, nandito na naman siya, siyang mananalo. Siya talaga yung nakakatawa. Oo, tama. Ikaw siya ng pangalan ng ostrich dance. Kasi sinasayaw ko lang naman dati yon, pero wala naman siyang pangalan. Pinangalanan niya yung ng ostrich dance. So, yun yung mga encounters namin. Na tuwing nakikita ko siya, grabe nakakatawa to. Ang galing-galing mong magpatawa, pero hindi pa kayo magkakilala ni Direk Wen. Hindi pa. Kasi ang baby niya noon ay si Chocolate. Oo, si Chocolate. Baby niya si Chocolate. Nakakatawa rin sa malangit. Tapos... Hindi naman tayo sure kung nasa langit. Anyway. Gusto mo ba malaman kung nasa langit? We love you. Tapos, biglang narinig ko na lang kay Direk Wen, sabi niya, yung Vice ganda, habang nasa set kami, suplada. Talaga, Direk, hindi Direk. Mabait yun. Nakakatawa talaga yun, nakakatawa yan. Suplada, yung pinagpansin. So, next time na nagkita kami ni Vice, sabi ko, ikaw, hindi mo daw siya pinapansin. Tapos ang sagot mo, nahihiya kasi ako. Totoo naman yun. Nahihiya ako at saka ayoko lagi yung feeling close. Ina-acknowledge naman namin siya. Siyempre pag darating siya, ay, hello po kay Direk Wen, nandito si Direk Wen. Pero ganun lang ako. Pero hindi ako yung para pupuntahan ko siya. Direk Wen, napanood ko yung ganito. Correct. Siguro nung binati mo na siya, ginest ka niya sa Kokey. Kokey. Sa Kokey. Pero si si Direk Wen ang nagpetrang kabayo. Yes. At doon tayo unang nagsama sa pelikula. Hindi, ang unang pelikula ko, Yes. unang pelikula ko, na nag-cameo siya, kaya sabi niya, nanay mo ba ako doon o tita mo ako? Nanay kita. Kasi when mas baby siya, kaya madali silang nakukuha. Yung ganun. Pag direct, ito, makukuha natin si Ugis. Sure ba? Oo, kami lang naman to. Flashback, nanay ka ni Vice. Launching niya, Petra Caballo. Sabi ko, sure! Tsaka parang, yung damang-dama ko sa'yo na gusto mo talaga, at saka mahal mo talaga ako noon. Gusto mo talagang ma-discover ka na nakakatawa ka. Yung ganon. Kasi talagang yung tawa ko sa'yo malala eh. Tapos parang, hindi ba alam ng mga tao na nakakatawa to? Yun. So, nung sunod-sunod na nakikita ko na sobrang, di ba, phenomenal blockbuster ka nga as Private Benjamin. Sabi ko, grabe! Grabe talaga! Ang layo na. Tapos sabi ko, kumbaga nasa palad talaga niya maging star. Yung more than you expected. Yeah, more than everyone expected. Yes. Ang ganda mo na talaga ngayon. Kumpara noon. Dati, grabe, parang sisipin ko ito, parang gano'n. Teka, wait, I have a question pa. Nag-i-interview na siya talaga. Hindi, totoo ko na, gusto ko na talagang malaman to sa'yo eh. Nahirapan ka bang i-handle yon? Yung pagiging phenomenal star? Wow! Hindi ako sanay na ganyan yung usapan. Kasi gusto ko talagang malaman. Pero nung pag-usapan natin yan. Ang pinakamahirap kasi talaga parang, yung success naman laging may kabuntot yan na sacrifice? Na challenge at pressure. Okay. Ang lala ng pressure ng lahat. Okay. Lalo na yung title na Unkabogable. Oo. Sabi ko, ang hirap naman panindigan, kailangan unkabogable lagi. Hindi ba pwedeng kalma-kalma lang? Kailangan lagi may pinatutunayan. Yung ganun. Tapos, kasi lalo na dati sa magpasikat, nung manager ko pa si Sir Deo, hindi ako pwedeng matalo. Pag natalo ako sa magpasikat, ipapatawag niya ako. Bakit kinatalo? Ganyan, hindi ka pwedeng matalo kasi unkabogable nga ang brand mo. In reality, you can't win all the time in life, in your profession. You can't win all the time, and that should be okay. Maraming times na I don't want to please anymore. Kasi for the longest time, I want to please because I want to maintain being unkabogable. I want to be number one. Diba? Kaya sige, ipiplease ko siya kahit hindi na ako masaya pag ngayon, wala na akong pakialam. Being unkabogable is just, diba, it's in your mind. So, anong motivation mo sa paggawa ng pelikula natin and The Breadwinner is? No, di ba hindi ako gumawa ng movie last year? Kaya sabi ko, kung gagawa ako ngayon, gusto ko yung concept. Gusto ko naman yung mga pero parang laging because nabuo tong concept na to dahil nag-meeting kayo. Nag-meeting kami. Gusto mo talagang maging director si Direk June Lana. And this time is artistang-artista ka dito. Why do I say that? You were this is true ha, you were so insecure. And that is the perfect description of an actor. An actor is always insecure. You know why? Wala talagang
hindi niya masabi sa sarili niya na nagawa ko ng tama. Kahit naisipin pa niya, ay, ang galing, na very good ako. Sa sarili niya, hindi ko yata nagawa. Hanggang sa mapanood mo, saka mo na lang masasabi, mukhang tama naman yung ginawa ko. And I saw you, nakita ko siya, hindi siya nagsasalita, hindi siya kumikilos, nasa isang tabi lang siya. Yung talagang isinabuhay niya si Bambi. So paano? Wala siyang kinakausap. Siguro kinakausap na lang niya ako kasi syempre, kakahiya naman sa akin kung hindi niya ako kakausapin. Tapos minsan naiinis ba ako pag hinaharot niyo ako ni Gladys? Oo, kasi nga maingay kami. Okay. Ayokong maging masaya. Gusto ko malungkot na ako lagi. So sabi ko, okay. Iba na yung gusto niya ngayon. Ayaw na niya mga bida-bida siya kahit sa off-screen. Talagang on and off, sinabuhay niya si Bambi, and that is the first step to being an actor. Yung hindi na importante na nakasama ka sa chika all around. Dito lang ako, sarado lang ako. At pinahanga mo ako lalo dun sa eksenang tumayo ka na lang, iniwan mo kami. And then, sinabi mo na, I cannot concentrate there because everybody's having fun. Hindi bagay sa eksena. Sabi ko, bongga. Meron nang nangyari sa kanyang may iba ng development sa'yo as an actor, nire-respeto mo na. Kasi hindi ko naman sinabing hindi mo nire-respeto yung mga roles mo before. I wouldn't know, hindi ako kasama. But seeing your behavior, you were really into, I want to deliver my role as authentic as I can. Hindi ako maglalaro dito. If the role is asking for me to be weak at this point, I will be weak inside and outside. So I cannot permit everybody to destroy that. Grabe ang concentration mo. I admired you there. Kaya kahit hindi ako kasama sa eksena, tas talagang ayaw mo akong paalisin, hindi na lang din ako umalis. Hindi naman talaga po ako kasama sa eksena. Pero abangan niyo yan, merong eksena talaga doon na dapat wala na siya noon, pero dahil hinawakan ko siya, kamay niya lang ang makikita, hindi siya pwedeng umalis kasi pag tinanggal niya yung kamay, mawawala yung nararamdaman ko. Hindi pwedeng kamay ng iba, kailangan kamay ni Eugene yung hahawakan ko. So, na it took us hours, sabi mo, ba't mo hinawakan yung kamay ko? Hindi naman ako kita, kamay ko lang. Hindi niya ako pwedeng bitawan kasi mawawala yung nararamdaman. Hindi kasi tinuro din ni Jong at ni Gladys. Kasi inaabot mo yung kamay ko, di ba? Tapos hindi naman ako tumitingin kasi ayoko nga ma-distract ka sa akin. Na ayaw mo palang hawakan yung kamay ko kasi punong-puno ng sipon yung kamay niya. Humagulgul siya, tapos yung kamay niya punong-puno ng sipon, inabot ko siya. Yeah. Ayaw niyang hawakan yung kamay ko kasi puno ng sipon. Hindi ko alam, humanda na lang kayo kasi nakakaiyak talaga. Sobrang nakakaiyak. Hindi ko alam kung dahil sabi mo nga sa edad ko. Or maybe because it's very Filipino. Yeah. Yung pelikula namin very real. Very real. This is Filipino. This is unique to us. The story of And the Breadwinner is really just Filipino. Yeah. Hindi ko alam kung ganito ang pamilya sa Europe, sa States, sa ibang countries. Or Asian family ba ito? Or just Filipino? Filipino lang. So ito yon. Lahat ay na-cover ni Direk June. Lahat ng characteristic ng breadwinner, lahat binigay mo. Pati yung pamilya, lahat kung anong papel, kung papaanong you give up on your family, we showed it. And kung paanong kumapit ulit, paanong nanalig ulit sa pamilya, we showed it. That's why sabi ko, this is really something that people should watch, especially as a family. This Christmas. Diba sabi mo nga, magkano ba magpa-black screen ng isang malaking sinihan? Sabi ko, bakit? Papa-black screen, buong pamilya ko, kailangan mapanood tong pamilya to. 3 beses, sabi niya. And I'm just very thankful to all of you, especially to you. Kasi nga, yung sinabi niyang, I was going to the set so insecure, that was really true. Kasi nga, yung line-up nung actors na makakasama ko, sabi ko, Diyos ko, sabi ko ganun, si Eugene, si Maludi Guzman, si Gladys, si Jong, di ba? Si Joel Torre, yung sabi ko, parang hindi ko kaya. At sabi ko talaga kay Direk, hindi ko kaya, you have to help me.
Sabi niya, sabihin mo sa akin kung ano kailangan mo. Kailangan ko po ng workshop. Kasi hindi ko kayang sumabay kila Eugene. Sabi ko, kailangan kong matuto. Kasi pupunta ako doon, wala tayong commitment. Hindi ako magaling umarte. Kasi nga, gusto ko lang magpatawa dati. Gusto ko lang magpatawa. Magpapatawa lang. I will make sure nakakatawa. Ngayon, hindi ako magpapatawa. Galing-galing mo sa eksena. Kaya, grabe Naalala ko now. Ang galing-galing mo. Akala ko nga masusugatan na kami sa ginagawa mo. Kasi nga, yung pressure na alam kong hindi ako magaling, ang gagaling ninyo. Kailangan kong ibuhos na lahat to kasi ano na to parang pati pamatot panggulo Kasi nga, hindi ako gumawa ng pelikula last year. Kaya kung gagawa ako, dapat ganito na yung gusto ko. Sobrang gagaling nyo. And hindi lang kayo basta magaling. Lalo kayong ang gagaling nyo. Kasi ang lala ng support na binibigay nyo sa akin. Sabi ko, these people love me genuinely. Kasi grabe yung support. Kasi pwede nila akong, di ba, nagawa ko yung part ko Pero hindi. They all wanted me to be able to deliver my part. Paano naman, Diyos ko, paano kami maging support kung hindi kami bibigyan ng support? Ano yun, di ba? Siyempre, all support kami. Tsaka naniniwala kaming kaya mo. Mahirap pero hinaya mo. As in, whoo! Wow! You cannot imagine it was so quiet on the set. We were all very nervous. Kaya ba to? It was just one take. Malalaman niyo kung anong eksena yun. It was just one take. And Direk June did not say, okay na yun. Yeah. Sorry. Siya pa. And yes, Direk, of course you will do it. And malalaman niyo kung anong napaka-importanteng eksena yun na naiwan pa si Vice kasi hindi pa siya tapos emotionally. Nakauwi na kaming lahat. Nandun pa rin siya. Gulo pa rin ako sa hagdanan. Kasi lahat na nakikidaan umaaka. Para ako namatay na. Tapos aalis. Hindi pwedeng okay wala lang. Tao. Hindi pwedeng okay lang. It has to be. Kasi hindi natin alam kailan ka pa magkakaroon ng ganung eksena, di ba? This is the first and you really did it very, very well. I'm so proud of you. At natutuwa ako, kasama na naman ako. Di ba? Yung first ko. Yes! And I believe... Yung major, yes, biggest, kasama ka lagi. I think we can consider this as another first. Yeah, another first. So, parang ni-reinvent yung binuo ni Wendy Ramas. Yes. Kaya sabi ko nga, I'm sure hindi magtatampo yung nanay ko, mapaproud siya pag Super. sinabi kong magmula dun sa mga sinimulan niya sa akin at ginawa niya sa akin, I have arrived to this project now. Yes. Kaya abangan niyo po yung scene na sinasabi niya, yung isang scene ni Direk June na yun na one-shot scene lang po yun. One-shot, one camera scene na mahaba na pagkatapos, kasi usually pag maganda pumapalakpak pa lang ng mga tao. Pagkatapos namin i-shoot yung pamilya, yung scene na yun, yung mga tao lahat, lalo na yung direktor, umiiyak. Tahimik yung buong set. Umiiyak yung mga tao. Maririnig mo lang iyak, walang pumapalakpak, tas lahat umiiyak. Kaya abangan niyo po yung scene na yun. And it was made possible kasi ang gagaling ng mga kasama ko, ang supportive nila sa akin, ang galing ng director ko, at ang ganda-ganda po ng material. And you're very right. It would be, it's a nice conversation piece. Bakit may breadwinner? Bakit? Bakit isa lang yung breadwinner? At Di saka ba pwede lahat breadwinner? laging pinag-uusapan yung pamilya ng breadwinner. Pero hindi na pag-uusapan yung breadwinner mismo. Yeah. Ano ba yung condition laging na-highlight yung pamilya ng breadwinner, yung istorya ng pamilya ng breadwinner. Pero yung istorya mismo ng breadwinner hindi na-highlight. Yung kwento niya, kaya yung... Finally. And the breadwinner is December 25. Starring Eugene Domingo, Gladys, si Jong, si Maris, si Anthony, si MC, si Lassie, si Tamalu, si Via, si Kokoy, si Kulot, si Argus at ako po. And Vice ganda! Joel Torre as as my tata! Yes, si Papsi. Yung Papsi namin na parang love interest niya na dun sa Wait. Pero wag kayong mag-alala ha. Hindi kayo pababayaan ni Vice dito. Lahat ng paborito niyong characters na ginampanan niya sa mga pelikula niya, makikita niyo magic. Yes! Maraming bonus tong pelikulang to. At saka ganun pa din naman, nakakatawa pa din naman yung pelikula. Baka isipin yung super drama na lang, hindi. Nakakatawa pa din naman yung pelikula. Kaya yun, December 25. December 25, unahin po ninyo sa listahan ng papanoorin nyo
and the breadwinner is Vice Ganda. Yay! Game tayo. Yung, ikaw, yung gano'n. May ginagawa tayong isang bagay na paulit-ulit lang natin ginagawa. Tapos kailangan, iba-iba yung version. Kunyari yung ganyan. Ano ginagawa? Lumilipad ako. Sabay tayong gumaganyan. Lumilipad ako, ikaw. Nag-exercise. Tapos, yun na, nag-exercise, ikaw. Ganun din ang patuloy. Ikaw. Oo. Okay, game? Okay. 1, 2, 3, game. O, ito. Ano yan? Nagkukudkud ako ng yun. Ikaw. Gusto ko na... Ikaw. Ikaw. May kaaway akong inuungod-ngod ko. Ikaw. Naglilinis ako ng inodoro. Ikaw. Ikaw. Ang tagal. Talo ka pa. Ikaw. Ako? Nagluluto ako. Ang baba naman. Lagyan mo lang ikaw. Ikaw. Nagluluto ako. Ano daw ito uling? Ikaw. Ikaw. Naglalagay ako ng ointment, may hadhad ako. Kasi bakit? Ikaw. Ako may naglalagay ng lotion. Ikaw. Saan ka naglalagay ng lotion? Ikaw. Ikaw. Nag-aayit ako ng ikaw. Kinikimiti ko yun. Ikaw. Pinapaamoy ko sa mukha mo yung puwet ko. Ikaw. Ay, inaayos ko yung panty ko. Ikaw. Walang ilalabas dito. Walang ilalabas dito. Sumunod hindi ko natatawa. O, last na game na lang. Ito yung first letter acting. Kasi ito yung strength talaga ni Eugene Domingo. Yung acting. Ang talaga ba? Ano ba yung strength mo? Beauty. Ay, Visuals. ka? Visuals. Oh, wow! Tapos sarili ng conclusion. Ganda yung outfit mo, isimiyakin. Kasi maganda yung sapatos mo. Pero ganyan yung upo. Sana, kung ganyan ang upo mo, sana hindi mo na ito pinaprovide sa stylist. Okay na ito po. Bakit gusto mo akong ubaran? Alam mo, style mo yun, parang maging Gen Z. Oo. Yan, nalagay ko sa sa shorts ko. Gen. Para Gen Z. Or pwede din naman yung mga Gen Z babae, nakaipit sa bra. Gen Z ba ako? Gagawin Gen Z pa yung kita. Ganyan. Ganyan. Kailangan may nakikitang konting skin. Flesh. Yes, tapos kailangan medyo mababa. Masyado naman mababa! Kailangan talaga yung ano ng balakang ganun, yung mga Gen Z. At saka makikita lang naman isang side. Tsaka, nung ginano ko, may mga lumabas na kulisa. May peste. Patingin. Ayan. Ayan. Drag race ba to? Ito yung camera. Hindi nila makita. Nakakahiya. Ayan. Ibaba mo ng konti, masyado mong bata. Ayan. Ito talaga. Sila mga babae. Oh, wow. O, yung balakang nga. Ayan. Ayan, kita-kita pa yung mga oh. Okay, acting ng challenge tayo. Acting ng challenge. At saka yung Gen Z, hindi, isa lang ang suot. Ha? Bakit yung Gen Z parang... Oo, kaya naman Gen Z. Ako ba? Oo. Anong klaseng Gen Z to? Ang Gen Z, wala silang pakialam, wala silang rule. Kaya kailangan different. At saka wala silang choice, gano'n? Ganun sila. Yun ang choice nila. Okay, acting ang challenge. Dito lang yung mic ko? Kasi di ba nag-theater ka? Oo. Dito yung mic sa theater, di ba? Sila Liesa. Musical? Ayokong bayaran yan pag nasira yan, Okay. So, first letter acting. Kailangan yung mga linya natin, hindi mo kailangan one word. Ang agad, hindi na yung head to foot mo. Naghahanap siya agad na rin tatalak niya sa akin. Head to foot niya ako. Bilis mo nahihina ako. Ito naman, napaka- Bakla. At saka- Nahihina ako. Dali na. Oh, yung word na bubuin natin, breadwinner. Okay. Breadwinner. Kailangan yung first lines natin magsisimula sa first letter ng breadwinner. Breadwinner. B-R-E-A-D-W-I-N. Mga lines sa pelikula? Hindi. Maggagawa tayo ng eksena. Tapos yung line okay. natin. I know this. Like spit. Yeah, Okay. 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 Magsisimula ka. Okay. Letter B. Okay. Be, di ba sabi ko sa'yo,
Huwag mo ako susuotan ng ganito. Mukha kang tanga eh. Hindi naman ako Gen Z. R. Reklamo ka lang, reklamo. Kinaganda mo na nga yan. Tingnan mo, ganyan lang yan. At saka ngayon, hindi na uso yung pag medyo mataba ka, nahihiya ka, pinapakita na nila yan. Ganyan. Yan! Yan. Tapos mas mataas to, para Jackie Gonzaga. Ayan. E. Eh sinabi ko ba sa'yo yung gusto ko ng ganito? A. Ayaw mo! Ang ganda mo dyan, ayaw mo! D. Di ko talaga bet. W. Wala ka nang magagawa. Ikaw ang model natin for today. Lumakad ka ng sexy, na nakasmile dapat. Ayun ang camera, go! I. Ay nako. Ay nako. O, bakit? Yung I, letter I nako. Ay nako. O bakit? Bobo. O di sige. Letter A yung I nako. O di sige, ay. Iwan mo na ako dito. And, never kong gagawin sa iyo. Naiiwala kita dito. Ikaw ang pinapamahal kong kapatid. Lahat gagawin ko. Papabotox kita bukas para Aray ko. And, now na. Umalis ka na. Elevator ba yun dito? Elevator ba yung sasakyan ko pag bumalis ako dito at iniwan kita? R. Repeat ko. Now na. Umalis ka na. Eh di tapos na! Yes! Bakit naging gown na naman? Jency ka na kasi. At saka, ang sexy ng panty mo, in fairness ah. Napaka-artist. String lang na gano'n. Napaka-artist. Gawin mo mamaya pag-uwi mo. Ang tawag mo sa asawa mo? Be. Be. Ganun. Be. Yung patutunogin mo lang. Gen Z. Ganda. Oh, tapos na. Mabalik na natin. So, ayun po. And the breadwinner is December 25 para GV at meaningful ang Christmas natin with the family, right? Right! GV lang!